Anding, sandali! Anding! Pagtawag ng batang yagit na si Adrian sa maglalako ng putong kababata niya at kapitbahay sa baryo ng Boulevard. Oo, ito ang tawag sa mga tao sa lugar nila na nasa likod ng marangyang subdivision ng Himalayansville. Boulevard of Dreams na napuno ng pangarap sa mga kabataang yagit at nagsisikap sa buhay para mairahos ang pang-araw-araw na kabuhayan, kagaya ng mga kabataang sina Adrian at pati na rin si Cassandra. Sa mga matatanda namang palubog na ang araw, ang lugar na iyon ay may hahalin tulad sa Boulevard of Broken Dreams, kung saan ang mga pangarap nila ay naglaho sa hangin na parang bula. Adrian naman ilang ulit ko bang nasabi sa'yo na Cassandra? Cassandra ang pangalan ko at hindi Anding. Isang malutong na tawa na lamang ang isinagot ng batang si Adrian sa kapitbahay. Pabili ako ng puto. Saad naman ni Adrian. O sige, 5.20 to. Sambit naman ni Cassandra. Ang mahal naman yan. Wala bang tawad yan? Maganda ka naman saka gwapo rin naman tong bumibili. Inirapan ni Cassandra ang kaibigang si Adrian. Alam niya na kasi ang mga galawan nito. Mambobola para makamura. Mahal na ang asukal ngayon, Adrian. Sa palengke pa kami bumibili ng kamoting kahoy para gawing puto. Magbabayad pa kami ng pamasahe sa tricycle. Binibili na rin ng mga dahon ng saging. Kaya wala nang tawaran to. Nakangusong wika naman ni Cassandra sa kapitbahay. Naamoy pawis na dahil sa pagtutulak ng kariton na sinasakyan ng mga basurang napulot. Katulad na lamang ng mga bote at pati na rin bakal at plastik. Pero ganoon pa man, ay gwapo pa rin talaga ang batang ito. Baka naman pwedeng umutang. Gutom na kasi ako Babayaran ko kapag ka naipakilo ko na ang mga yan. Napapailing na lamang si Cassandra na kumuha ng 5 puto. Isinilid sa plastik at iniabot kay Adrian. 25 na yun mamaya Kagad na binuhat ni Cassandra ang bilao at nagpatuloy sa paglalako ng putong paninda. Puto kayo dyan. Masarap po ito at nakakabusog. Bili na po kayo mga suki. Sigaw pa ni Cassandra habang si Adrian ay nakangiting nakatitig sa papalayong dalagita na crush niya talaga. Hoy, nangutang ka na naman ng puto kay Anding Untag ng tatay niya na hindi napansing lumalapit sa kanya. Ngunit napapailing na lamang sa anak na nakatitig sa kawalan na tila nananaginip ng gising. Araw ng Lunes ay pasukan na. Nagkakandaw-gaga na si Cassandra sa mga bitbiting niya papasok sa paaralan. Isang bilao ng puto at sandamakbak na aklat ang bitbit niya sa kabilang kamay. Anding, tutulungan na kita. Kinuha ng binatilyong si Adrian ang bitbit niyang mga libro. Salamat Adrian Nakangiting wika naman ng grade 7 na si Cassandra Castillo. Isang matalinong dalagita na may matayog na pangarap sa buhay. Ang nanay niya ay isang labandera ng guro niyang si Mrs. Susan. Nakapag-asawa ito ng pinakamayamang tao sa lugar ng San Gabriel. Class, get 1 whole sheet of paper and answer the following problem solving on the board. Show your solutions on your papers. Pagbibigay instruction ni Mrs. Susan sa mga estudyante niya. Anding, pahingi nga ako ng papel. Kinalabit ni Adrian ang kaibigan. Kaya't kaagad naman itong inabutan ng papel si Adrian. Ganito naman ito palagi. Kung hindi nangungutang ng paninda niyang puto, nanghihingi ito ng papel sa kanya. Kaagad na nagsimulang mag-answer si Cassandra nang mapansin niya ang hindi mapalagay na si Dave, anak ni Mrs. De La Vega, nakatabi niya sa upuan. Kanina pa ito nakatitig kay Cassandra at pagkatapos ay napapakamot sa ulo. Kaagad namang naintindihan ito ni Cassandra kaya't inabutan niya ito ng papel. Thanks, Cass. Seryosong saad nito na hindi man lamang umiti. Lihim namang kinilig ang batang puso ni Cassandra nang lihim na humahanga kay Dave na anak ng kanyang guro. Gwapo kasi ito at ibang-iba sa mga kabataang lagi niyang nakakasama. Amoy baby cologne nito na hindi kagaya ng kaibigang si Adrian na lagi na lamang amoy pawis dahil sa palagiang pagbibilad nito sa araw dahil sa pagbubuhat ng basura. Kaya hindi mapigilan ng batang puso ni Cassandra na humanga kay Dave. Pero sa kabila ng lihim na pagkakrush niya para kay Dave
ay may espesyal na lugar sa puso niya si Adrian na kaibigan niyang matalik. Natapos ang araw na iyon, ubos rin ang mga panindang puto ni Cassandra. Matapos siyang tulungan ni Adrian na ilako sa buong paaralan nila noong break time. Inay, bakit po? May problema po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Cassandra sa umiiyak na nanay niya. Pinaalis na ako ni Mrs. De La Vega sa bahay nila. Nagalit ata nung bigyan ako ng ekstrang pera ng asawa niya noong nakaraang araw. Po, di ba po cash advance lang po yun para pambili po ng gamot ni Alan? Tukoy ni Cassandra sa bunsong kapatid na may sakit. Dalawa lamang silang magkapatid. Namatay ang ama niya na sumasagip ng buhay ng mga taga-Boulevard nang minsang magkasunog sa lugar nila. Kit naiwan ng nanay nilang itinataguyod silang mag-isa. Bata pa siya noong namatay ang tatay niya at itinuturing na bayani ng mga taga-Boulevard. Nasunog noong nakaraang taon ang Boulevard matapos silang paalisin roon ng pamilya De La Vega dahil pagtatayuan ng lugar nila ng isang subdivision. Sinabi pa ng pamilya De La Vega na pag-aari nila ang lugar na iyon, na nabili na nila sa mga matatandang naninirahan roon sa kanilang lugar. Namatay ang ama ni Andeng na inililigtas si Kapitan Antonio na natrap sa loob ng barangay hall. Kasalukuyang nasa korte ang kasong ito na inilalaban ng yumaong ama ni Andeng dahil pag-aari ng mga ninuno niya ang Boulevard na ngayon ay naging tahanan ng mga taong mahihirap na kagaya nila. Kasi, ibinigay na lang kasi sa akin yun ni Gob Sebastian kasi naaawa sa akin. Galit na galit naman si ma'am kaya pinilayas ako. Ni hindi nga binigay sa akin ang sahod na pinaglaban ko ng 2 araw anak Napabuntong hininga na lamang si Cassandra na tumungo sa kwarto niya at kinuha ang perang naipon sa pagtitinda ng puto. Nay, gamitin mo na lamang po ito. Pambili po natin ng bigas at ipambili na rin po ng gamot ni Alan. Napapailing si Carmela sa kabutihan ng puso ng kanyang anak na si Cassandra. Maaasahan niya ang panganay niya sa lahat ng oras. Di ba pinag-ipunan mo yan anak? Pampatahi mo ng uniforme yan hindi ba? Nagpapahid ng mga luwa si Aling Carmela na nakatitig sa iniabot niyang 800 pesos. Sige lang po nay, pag-iipunan ko na lamang po yan ulit. Ang mahalaga ay may pambili ng gamot si Alan. Ako na lamang rin po ang bibili ng gamot nay. Makihiram po ako ng bike kay Adrian. Sisingilin ko na rin yon sa inutang niyang puto. Natatawang wika ni Cassandra na isinuot ang lumang t-shirt at hinablot ang ball cap. Saka nagmamadaling lumabas ng bahay. Dinig na dinig niya pa ang tigas ng ubo ni Alan pagkasara niya ng kawayang bakod nila. Kagad siyang sinamahan ni Adrian sakay sa padyak na palaging kinakargahan ni Adrian ng mga basurang napupulot nila. Kaya pala hindi naglalaro si Alan kasi inatake na naman ng hika. Buti na lang ay hindi ka hikain ano. Malakas pa ako sa kalabaw Adrian. Kaya lang naawa ako kay inay Bakit? Ano naman nangyari kay inay Carmela? Hinika rin ba? Nag-aalalang tanong ni Adrian at tinibot sa kanya ang 50 pesos. 50 to 20 lang naman yung inutang mo sa aking puto. Hayaan mo na yun. Pangdagdag na lang yun sa gamot para kay Alan. Pasensya ka na dyan Yan lang kasi ang perang meron ako rito Pero kung magkakapera man ako, huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng pambili ng gamot ni Alan. Na paano nga kasi si Nanay Carmela? Pinalis ni ma'am ng walang sahod. Nagalit raw nang bigyan ni Gob ng pambili ng gamot si Alan. Pambihira rin naman to si ma'am. Parang hindi guro kung umasta. Yung kasamaan ba ng ugali niya ang itinuturo niya sa atin? Napapailing na wika ni Adrian. Wala tayong magagawa Sa kanya naman din yun. Saka ugali niya na yun. Para ka namang hindi pa sanay doon. Nagulat sila nang makita ang isang itim na pajero na pumasok sa boulevard na makakasalubong nila. Huminto pa talaga ito sa tapat nila na kaagad namang bumukas ng pinto. Napatangas si Cassandra nang makita ang napakagwapong si Dave na nagmamadaling lumapit sa kanila. Cass, mabuti na lang at nakasalubong kita. Pupuntahan sana kita sa inyo Dinukot nito sa bulsa ang 1,000 piso at iniabot kay Cassandra. Ang sahod ni Nanay Carmela. Pasensya na kayo kay Mami Marami lamang iniisip yon kaya ganoon. Hindi pa rin nakapagsalita si Cassandra at tila nananaginip ng gising na nakatangang nakatitig kay Dave.
Bye Cas, tumakas lang ako papunta rito. Kasi mapapagalitan ako ni Mami kapag nalaman niya na ibinigay ko kay Nanay Carmela ang sahod niya. Kaya wag mo nang banggitin ito kay Mami ha. Napakamot sa ulong wika ni Dave. Habang si Adrian naman ay nagtatakang nakatitig kay Dave mula ulo hanggang sa paa. Ang gara kasing tingnan ng kasuotan nito. Nginitian ni Dave si Cassandra. Pagkatapos noon ay nagmamadali ring bumalik sa loob ng sasakyan. Tila naman hindi makapaniwala si Cassandra na sa unang pagkakataon ay kinausap siya ni Dave. Kaya't sobrang saya ng batang puso niya na ngayon ay nag-uumapaw sa kaba. Uy Endeng, isara mo na nga yung bibig mo, baka pasukin ng langaw eh. Puna sa kanya ni Adrian dahil kanina pa pala siya nakatulala kahit wala na ang binatilyong si Dave sa harapan nila. Ang bait-bait pala ni Dave ano Adrian? Mabait ka dyan. Yun naman talaga dapat na gawin nila na ibigay kay Nanay Carmela ang sahod nito. Ano naman ang nakakabait doon? Mas mabait pa nga ako eh. Ito nga ako at ihatid pa kita sa pharmacy. Ihatid rin kita pa uwi gamit ang padyak ko. Napatawa na lamang si Cassandra sa kakwelahan ng kaibigan niya. Ganoon ang buhay ng mag-inang Carmela at Cassandra. Kasama ang hikaing si Alan na 8 taong gulang pa lamang. Ngunit lagi nang nagkakasakit. Lalo silang naghirap sa buhay nang mamatay ang amang si Nelson. Si Nelson ay isang magiting na pulis ng probinsya ng San Gabriel. Lumipas ang ilang buwan. Dumating ang Marso sa taong iyon. Masayang umuwi si Cassandra sa bahay nila dahil sa wakas ay muli niyang nasungkit ang pagiging first honor. Excited na siyang ibalita sa kanyang ina ang patungkol sa bagay na iyon nang maabutan niya itong humahangos na umuubo ng dugo. Nay, nahintakutan si Cassandra dahil sa nakitang maraming dugo ang lumalabas sa bibig ng Nanay Carmela niya. Muli na rin naman kasi itong naglalabada sa pamilya de la Vega noong hindi tinopak si Mrs. de la Vega. Kaso nitong mga huling araw, halata na ang pangangayayat ni Aling Carmela. Mga kapitbahay, tulungan niyo ako. Dadalhin ko si Nanay sa ospital. Sigaw ni Cassandra na nagmamakaawa. Mabuti na lamang at kaagad sila lang dinaluhan ng mga magulang ni Adrian upang madala ang Nanay Carmela niya sa ospital. Kinakabahan si Cassandra sa labas ng ospital habang hinihintay ang paglabas ng doktor na tumingin sa kanyang ina. Natatakot siya sa kalagayan ng kanyang ina. Napabuga ng hangin si Cassandra. Mabuti na lamang at hindi siya iniwan ng kanyang kaibigang si Adrian, pati ni Nanay Celia at ang Tatay Berting na mga magulang nito na naaawa sa kalagayan nila. Merong chronic bronchitis ang pasyente. Nakuha niya ito sa sobrang pagtatrabaho, kakulangan ng pahinga at pati na rin bitamina sa katawan. Pero maagapan naman ang sakit niya kung iinumin lang itong mga gamot na irereseta ko at pati na rin mga vitamins. Nakahinga ng malalim si Cassandra, ngunit napangiwi siya dahil sa mahal ng mga gamot na kailangan niyang bilhin para sa kanyang ina. Saan kaya siya kukuha ng pambili ng gamot nito? Nakatulala si Cassandra sa may pantawan ng bahay nila. Mag-aalas 9 na ng gabi ay hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Maya-maya ang pagbubuga niya ng hangin. Iniisip niya na kung sana ay buhay pa sana ang Tatay Nelson niya. Nararamdaman na lamang ng dalaga ang pagpatak ng luwas sa mga mata, sabay usal ng panalangin sa Diyos na naway gabayan sila kung saan siya makakakuha ng 5,000 piso para ipambili ng gamot ng Nanay Carmela niya. Nagising si Cassandra sa ingay na nagmumula sa labas ng bahay nila, kaya't nagmamadaling bumangon ang dalaga at nagulat na lamang siya nang makita ang mga kapitbahay nilang nasa labas ng bakod nila. May mga bitbit ang mga itong iba't ibang uri ng prutas. Pupungas-pungas pang bumangon si Cassandra at lumabas ng bahay. Andeng, narinig naming nagkasakit ang nanay mo, kaya heto, ipakain mo sa nanay mo itong mga prutas na dala namin. Saka may kaunting halaga kaming naipon para sa pambili ng gamot ni Carmela. Saka gamot na rin ni Alan. Pasensya ka na, 10,000 lang kasi ang nalikom namin sa mga kapitbahay. Tulong namin yan para sa inyo, nang sa gayon ay makabili kayo ng pagkain at gamot. Huwag mo munang pagtrabahuin si Nanay Carmela mo ha. Wika ni Kapitan Antonio na inibot kay Andeng ang halagang 10,000 at may ipinasok pa sa pantawan nilang mga gulay
At pati na rin mga prutas. Meron na rin karne at pati na rin bigas. Hindi napigilan ni Cassandra ang mapaluha dahil sa sobrang tuwa. Kap, maraming salamat po sa inyo. Sumisikip ang dibdib ng dalaga na umiiyak na yumakap sa matandang kapitan. Ay, itong batang to talaga oh. Tahan na. Napakalaki ng utang na loob namin sa Tatay Nelson mo na kahit buhay pa namin ang kapalit ay bibigay namin, Andeng. Ang tatay mo ang dahilan kung bakit buhay pa tayong lahat dito sa Boulevard. Ilang buhay ang iniligtas ng Tatay Nelson mo noong kasagsagan ng malaking apoy na halos tumupok sa lahat ng bahay dito sa Boulevard. Kaya't hindi namin mapapantayan ang kabutihan ng puso ng ama mo, pati na rin ng mga ninuno mo na nagpatira sa amin dito sa Boulevard. Mangiyak-ngiyak namang nakatingin sa lahat si Carmela na nasa pantawan at nagpapasalamat sa kabutihang loob ng mga kapitbahay na naroon at nag-abot ng tulong sa kanila. Gumaling si Carmela pagkatapos noon. Inalagaan niya na ang kanyang sarili para sa kanyang mga anak. Hindi na rin siya bumalik sa abusado niyang amo na si Mrs. De La Vega. Nagtitinda na lamang siya ng mga kakanin sa palibot ng Boulevard. Minsan pa nga ay sa kabilang baryo pa. Hanggang sa tuluyang ang nakatapos ng high school si Cassandra. At ito ay valedictorian pa. Kahit sa hirap ng buhay na kanilang pinagdaraanan. Kung walang pasok ay naglalako rin ng puto si Cassandra sa bayan ng San Gabriel. Umuwi lamang siya kapag naubos na ang paninda niya. Pero nandito pa siya at nakatanaw sa labas ng gate ng San Gabriel University. Pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral pero parang ang labo ata ng pangarap niya na iyon. Hindi niya alam kung papaano. Sa mahal ng mga gastusin at pilihin, ano pa bang ipangbabayad niya sa tuition fee para lamang sa kolehiyo. Malapit na ang enrollment at hindi niya alam kung papaano makakapag-aral hanggang sa meron siyang nakitang nakapaskil sa labas ng gate ng universidad. Last day pala ngayon ng scholarship exams. Bahagyang napangiwi si Cassandra nang sinulya pa ng sariling suot na lumang pantalon na meron pang butas sa may bandang tuhod at ang t-shirt niyang ilang dekada na atang pinanawa ng kulay. Napabuga na lamang siya ng hangin. Papapasukin kaya siya ng security guard kung sasabihin niyang mag-e-exam lamang siya? Kinapala na lamang ni Andeng ang kanyang muka at tama nga, tinignan siya ng guard mula ulo hanggang sa paa dahil nakatsinelas lamang siya. Mag-e-exam ka, Neng? Opo, hindi ko po kasi alam na last day na po ngayon ng exam. Naglalako lang po kasi ako ng puto nang makita ko. Kaya Manong, papasukin niyo naman po ako. Gusto ko po talagang makapag-exam, please. Nagsusumamong pakiusap ng dalaga sa guard habang ito ay napapailing pa. Iwanan mo na lamang dito yung bilao mo nang sa gayon ay papasukin ka ng teacher na magpapa-exam. Napakamot sa ulong wika ng guard na maayos na inilapag ang bilao niyang wala ng laman. Manong, maraming salamat po talaga sa inyo ha. Tuwang-tuwang wika ni Cassandra na nagtatatalon pa dahil sa tuwa. Oh, baka wala kang dalang ballpen ha. Gamitin mo na lang itong ballpen ko. Tuluyang napalawak ang ngiti ni Cassandra dahil mabuti na lamang at mabait itong si Manong guard at kinawayan pa siya. Sa mga sumunod na araw ay sobrang saya ni Cassandra nang makatanggap ng mensahe mula sa San Gabriel State University na natanggap at nakapasa siya sa scholarship program ng paaralan. Halos mapalundag na lamang si Cassandra dahil sa nalamang balita, ngunit sa kabilang dako ay napuno ng pag-aalinlangan ng puso ng dalagita nang maalala ang kahirapan nila. Kung saan siya kukuha ng pera na pang-allowance at pagbayad sa miscellaneous fee dahil free tuition lamang ang scholarship na ibinigay ng paaralan. Kahit nga silang dalawa pa ng nanay niya ang nagtitinda ay kinakapos pa rin sila, lalo na sa mga araw na matumal ang kanilang mga benta. Andeng! Halos mapatalon si Cassandra sa kinauupuan nang marinig ang malakas na boses at nakakatulilig na pagtawag sa kanya ni Adrian. Halos liparin na nito ang bakod nilang kawayan at binuhat ang yapis na katawan ni Cassandra nang makalapit ito sa dalagita. Andeng, tignan mo! Nakapasa ako sa Military Academy ng San Martin. Ang Military Academy ng San Martin ay nasa malayong bayan ng San Gabriel. Kilala ang paaralang iyon sa mga magagaling na pulis. Doon rin nag-aral ang ama niyang si Nelson. Malungkot namang napangiti si Cassandra dito. O anong meron sa ngiting yan, Cassandra?
Nagtatakang wika nito na maingat na ibinaba si Cassandra upang kawayan. Wala naman. Masaya lang ako para sa achievements mo. Masaya ako para sa iyo, Adrian. Bahagya pang pumiyok ang boses ng dalagita at napayuko upang itago ang mga luwang nagsisimula ng maglandas sa kanyang mga mata. Mamimiss niya si Adrian kapag aalis na ito patungong San Martin. Subalit yung mga iyak niyang iyon ay para sa sarili sapagkat mawawalan siya ng isang matalik na kaibigan na laging nariyan para sa kanya. Kaya naman hindi pa man ito nakakaalis ay bahagya ng nalungkot ang dalagitang si Cassandra. Huwag kang mag-alala, syempre uuwi pa rin naman ako dito sa atin no? Mamimiss kaya kita Andeng. Mamimiss ko rin si nanay at tatay, kaya't uuwi ako rito kapag bakasyon. Masayang wika nito na dinempian ng halik ang mga kamay ni Andeng. Mabuti ka pa at sigurado na ang pag-aaral mo. Ako, hindi ko pa alam kung makapag-aaral pa ba ako hindi na. Nakapasa nga ako ng scholarship pero ang problema pa rin ay kung saan ko hahanapin ang perang pang-allowance ko sa araw-araw. Malungkot na saad ni Cassandra na nagpahid ng luwa sa mga mata at napaingos pang nakatitig kay Adrian. May awa ang Diyos, Andeng. Hindi ka niya pababayaan. Pero kung hindi ka talaga makapag-aral, hintayin mo na lamang akong makapagtapos dahil papaaralin kita. Napatawa na lamang si Andeng sa kalokohan ni Adrian. Talagang napakakulit ng kaibigan niyang ito. Nako, tatanda na ako niyan. Kung hihintayin ko pa na makagraduate ka bago pa ako makapag-aral. Napatawa na lamang si Cassandra habang hinahampas ito sa malapad na balikat. Kinagabihan ay masayang nagabulan sina Adrian at Cassandra sa parke sa baryo ng Boulevard, kung saan ay saksi ang maliwanag na bituin at buwan sa kalangitan, sa kasiyahan ng dalawang batang puso na napuno ng mga pangarap, mga malasakit sa puso, na puno ng pag-asang maiahon ng sarili sa kahirapan, at maiangat ang baryo Boulevard sa kahirapang kinasadlakan ng mga taong naroon. Pangarap nilang makatulong sa mga kabaryo nilang umaangat na rin ang buhay. Kapag isa na akong pulis at malaki na ang sahod ko, magtatayo talaga ako rito ng malaking junk shop kung saan ay papasahurin ko ang mga tauhan ko rito sa baryo ng tamang pasahod. Papaaralin ko rin ang mga anak nila para pagdating ng araw ay magiging maayos na ang buhay ng mga taga-Boulevard. Nakatingala sa kalangitang wika ni Adrian na nakaupo sa damuhan. Nakasandal siya sa likuran ni Cassandra habang ang dalagita naman ay payapang nakatingala rin sa kalangitan. Kapag isa na akong matagumpay na businesswoman, ay mag-i-invest ako ng mga kumpanyang malalaki at papapasukin ko sa Boulevard para may pagkakakitaan ng mga tao rito. Lalo na yung mga food vendors na kagaya namin ni nanay. Bibigyan ko rin sila ng pagkakakitaan para umunlad itong baryo. At higit sa lahat ay para hindi na ito kayang apakapakan pa ng mga taga-Himalayan spill. Lalabanan ko ang mga De La Vega dahil may pambayad na ako ng abogado. Hindi nila pwedeng kunin sa atin ang Boulevard. Napapikit na lamang si Cassandra habang sinasamyo ang malamig na ihip ng panggabing hangin. Napakapayapa ng gabi at silang dalawa na lamang ata ni Adrian ang gising sa buong Boulevard. Tama, ipaglalaban natin ang karapatan natin dahil pag-aari ng pamilya niyo ang lugar na ito. Ano sa tingin mo? Totoo kayang may titulo si Ma'am De La Vega na nagpapatunay na pagmamay-ari ng tatay niya ang Boulevard? Nagtatakang tanong ni Adrian. Hindi ako naniniwala doon, Adrian. Mas naniniwala akong makapangyarihan siya dahil asawa siya ni Gob. Kaya nagbayad siya ng sheriff para itaboy tayo rito. Kaya lang nagkakamali siya ng mga binabangga niya. Lalabanan ko siya, Adrian. Inabot ng hating gabi ang dalawa sa pagkakwentuhan. Hanggang sa nakaramdam na nga sila ng antok, kahit napagpa siya ang umuwi na sa kanilang mga tahanan. Lumipas ang ilang araw, nakaalis na si Adrian papuntang San Martin, habang naiwan sa baryo ng Boulevard si Cassandra na wala pa ring pambili ng gamit sa paaralan. Nalalapit na ang pasukan, kahit sobrang lungkot ng dalaga, hanggang sa isang umaga, ay nagulat na lamang siya nang bisitahin siya ni Mrs. Susan De La Vega at ni Governor De La Vega sa mismong tahanan nila ng nanay Carmela niya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pakas. Kung gusto mong makapag-aral,
Pumasok ka sa bahay namin bilang katulong at ako na ang bahala sa lahat ng bayarin mo sa paaralan, pati sa araw-araw mong allowance at pagkain, pati uniforme mo at lahat ng gagastusin mo sa paaralan. Pero wala kang sasahurin sa akin. Hindi naman nakapagsalita si Cassandra na napatitik sa guro niyang nabalitang masama ang ugali. Ma'am? Huwag ka nang magsalita pa, Cassandra. Naaawa lang talaga ako sa'yo at nasasayangan ako sa kalidad ng kagaya mong hindi makapag-aral dahil sa kahirapan. Kaya kung ako ikaw, ay tanggapin mo na ang alok ko nang sa gayon ay makapag-aral ka na. That simple, Cass. Natigilan si Cassandra. Wala siyang mahagip na isasagot. Gustong-gusto niya itong tanggapin pero nag-aalala siya sa kanyang sarili kung ano ang maaaring kahantungan niya sa buhay ng mga De La Vega. Ilang sandali pang hindi nakapagsalita si Cassandra habang nag-iisip sa kung ano ang tamang desisyon na gagawin niya sa kanyang buhay. Gumawa ng pinakamahirap na desisyon si Cassandra sa kanyang buhay, ang tanggapin ang offer ni Mrs. De La Vega. Gayong alam niyang napakaliit ng tingin nito sa kagaya nila. Gayon alam niyang nilakad nito sa korte ang pagdedemolish ng tirahan nila. Pero sa pangarap at kinabukasan niya, ay tinanggap ni Cassandra ang offer ni Mrs. De La Vega. Kahit sa malaking pagtutol ni Aling Carmela sa desisyon niya, pero matayog ang bawat desisyon na binitawan ni Cassandra. Kaya wala siyang nagawa kung hindi ang ipagdasal na lamang araw-araw ang anak na mailayo sa kasamaan ng mga De La Vega. Lalo na kay Sebastian De La Vega. Cass, huwag kang tumuloy sa bahay ng mga De La Vega. Nag-aalalang wika ni Kapitan Antonio sa dalagita. Tatangkap? Alam kong nag-aalala ka sa akin pero alam mong may pangarap ako sa buhay at aabutin ko yon. Ito lamang ang tanging paraan para makapagtapos sa pag-aaral. Huwag kang mag-alala, Tatang. Uuwi rin naman po ako maya dito sa Boulevard. At pag uwi ko po, ay pagluluto kita ng puto na paborito mong pares ng kape. Nakangiting wika ng dalaga na bitbit ang mga gamit papuntang bahay ng mga De La Vega. Hindi ko na ba talaga mababago ang isip mo, anak? Malungkot na wika ni Kapitan Antonio. Kung alam lamang ng batang si Cassandra ang katotohanan, siguradong hindi nito magagawang magtrabaho sa mga De La Vega. Pero sa ngayon ay susuportahan niya na lamang muna ang dalagita sa mga pangarap nito. Pagdating ng tamang araw at oras, ay sasabihin niya rito ang katotohanan na naitago niya patungkol sa mga De La Vega at sa ama ni Cassandra na si Police Lieutenant Nelson Guevara. Walang nagawa si Kapitan Antonio. Habang tinatanaw ang papalayo at masayang si Cassandra, papalabas na ito ng baryo ng Boulevard. Gabayan ka sana ng Diyos, anak. Nelson, alam kong nakikita mo ang daang tinatahak ng anak mong manang-mana sa iyo dahil sa katigasan ng ulo. Gabayan mo sana ang anak mo na hindi mapahamak sa mga gagawin niya sa kamay ng mga De La Vega. Gabayan mo ako sa mga planong gagawin ko laban sa pamilya De La Vega. Nelson, tulungan mo akong ilabas ang buong katotohanan sa pagkakamatay mo. Napatulo ang luha ni Kapitan Antonio nang maalala kung papaanong namatay sa harapan niya ang magiting na pulis na si Nelson, na ama nitong si Cassandra. Pagdating ng araw, ay lalabas niya ang katotohanan. Sumama ka sa akin ngayon sa mall, ibibili kita ng mga gamit. Utos sa kanya ni Mrs. De La Vega. Malapit na ang pasukan, kaya't nagmamadaling nagbihis si Cassandra. Napapailing itong nakita ang ayos niyang nakasuot ng lumang t-shirt at faded na pantalon. Kitang-kita ni Cassandra ang disgusto sa mga mata ni Ma'am Susan De La Vega. Ganito ang buhay na tiniis ni Cassandra para lamang sa kinabukasan niya. Lahat ng pagpapakumbaba ay ginawa niya na para lamang sa pag-aaral niya. Lumipas ang ilang buwan na ganoon ang pakikitungo sa kanya ni Ma'am Susan. Pero nasanay na lamang siya doon at hinahayaan na lamang ang lahat. Cass, kailan ka ba talaga magtatanda ha? Di ba ilang ulit ko nang sinabi sa'yo na ayoko ng shrimp sa pansit dahil ayoko ng amoy nito? Bulyaw sa kanya ni Ma'am Susan habang namumula sa galit. Sorry po ma'am, hindi na po maulit. Nakalimutan ko kasi. Naiiyak na sabi ni Cassandra. Matalino ka pa naman sana. Sa susunod ay gamitin mo yung utak mo ha. Kainin mo lahat yung mga pansit na niluto mo. Napatayo si Cassandra sa takot nang pinukpok ni Ma'am Susan ang mesa.
Kit napahawak siya sa tagiliran ng mesa. Napakagatlabi na lamang si Cassandra na tumutulong ang mga luha na nakaharap sa lababo. Kailangan niya pang habaan ang pasensya niya sapagkat binabayaran naman ito ang lahat ng bayarin niya sa paaralan at binibigyan siya ng peras pang allowance. "Oh, eto, punasan mo yung mga luha mo. Pumapangit ka." Napabuga ng hangin si Cassandra nang lumapit sa kanya si Dave. "Sorry sa ginawa ni Mami sa'yo ah. Pasensya ka na kung mainit ang ulo niya minsan." Nagulat si Cassandra nang hawakan ni Dave ang mga kamay niya. "Halika na, sabay na tayong kumain. Masarap pa naman yung pansit na niluto mo. Halika na." Hila sa kanya ng binatang si Dave, kaya't napilitan siyang sabayan itong kumain. "Kumakain ka pala ng hipon?" Mahinang tanong ni Cassandra sa lalaking maganang kumain ng pansit na luto niya. "Oo naman, ang sarap kaya nito. Si Mami lang naman ang mapili eh." Nakangiting wika nito. Nakinindatan pa siya. Kahit papaano ay kumaan ng loob ni Cassandra na merong Dave na laging nariyan para pag-aangin ng loob niya sa ganitong mga sitwasyon. Kinagabihan ay nagulat na lamang si Cassandra nang kumatok si Dave sa pinto ng kwarto niya. "Bakit? Cassandra, umiiyak ka na naman ba? Narinig ko kasi. Namimiss mo ba si Nanay Carmela? Gusto mong dumaan tayo sa Boulevard bukas pag-uwian natin?" Natigilan siya sa sinabi ni Dave. Pero totoong miss na niya ang kanyang nanay at ang kanyang kapatid. Nahihiya lamang siyang magpaalam kay Ma'am Susan na umuwi sa Boulevard. Baka magalit si Ma'am Susan kapag matagalan tayo sa pag-uwi. Ako na ang bahala. Lulusutan natin si Mami. Pero sasama ako para may irarason ka. Ako na ang bahalang maghanap ng rason kung matagalan tayong makauwi." Kinabukasan ay nakauwi nga siya ng Boulevard dahil ipinadaan roon ni Dave ang sasakyan nila pag-uwi at sinabi nito sa ina na may group study pa sila kaya't patatagalan silang makauwi. "May utang ka sa akin ha?" Pilyong kininditan siya ni Dave habang nasa loob sila ng sasakyan na bali walang hinawakan ng kamay niya at pinisil-pisil pa. Nagulat pa si Cassandra na kaagad na binawi ang mga kamay, ngunit inirapan siya ng binata at muling hinuli ang mga kamay niya. Kaya wala nang nagawa pa si Cassandra kung hindi ang hayaan itong hawakan ng mga kamay niya buong biyahe nila na ikinatakot ng puso ng dalagitang si Cassandra. Kakaiba si Adrian kay Dave na kahit tinahalikan siya ni Adrian ay wala siyang nararamdaman na takot. Kampante siya kapiling ang kaibigan. Pero sa ngayon ay kinakabahan siya at may takot ang puso ni Cassandra sa mga ginagawa ni Dave sa kanya. Mabilis na lumipas ang mga buwan hanggang sa naging taon na at ilang taon pa. Nasa 3 taon na ng kolehiyo si Cassandra na patuloy ang pamamayagpag sa larangan ng akademya dahil sa kanyang katalinuhan. Nagiging ganap na itong magandang dalaga na hinahangaan ng karamihang binata sa paaralan. Pero tahimik lamang siya at walang pakialam sa mga iyon. Nakafocus lamang siya sa kanyang pag-aaral. Minsan lang rin umuwi sa San Gabriel si Adrian, ngunit kapag nakauwi ito ay hinihintay nitong umuwi si Cassandra o kaya pupuntahan niya ito sa Himalayasville. Sa tahanan ng mga De La Vega, kagaya na lamang ngayon. "Adrian!" Sigaw niya nang makita ang kaibigang tumatangkad na at napakakisig ng tignan na nakaupo sa motorsiklo na itim na naghihintay sa kanya. Medyo natagalan pa siyang lumabas dahil nagpaalam pa siya kay Ma'am Susan. Hindi napigilan ni Cassandra na mapaluha nang mapalapit rito at yumakap sa matitigas na dibdib ng binatang si Adrian. Ilang minuto silang ganoon na niyakap naman siya ng maigpit ni Adrian. Ramdam na ramdam ni Adrian ang lahat ng mabibigat na pinagdaraanan ng kaibigan nang dahil sa pag-iyak nito. Wala mang sinabi sa kanya si Cassandra, ngunit naiintindihan niya ang mga luha nitong masaganang dumadaloy sa dibdib niya. "Andeng!" Napaingos ito at tumatawang hinampas siya sa balikat. "Cassandra nga ako. Ikaw talaga, Adrian. Kahit kailan ay anding pa rin yung tawag mo sa akin. Cute kasi yung anding eh." Ani itong ninakawan pa siya ng halik sa pisngi. Nakatawang kinurot ni Cassandra sa Adrian. "Halika na, sakay na. Uuwi tayong Boulevard." Pinunasan nito ang mga luha ni Cassandra pagkatapos ay umangkas sa motorsiklo. Kagad namang sumakay si Cassandra at yumakap sa kaibigang ilang buwan na niyang namimiss.
Minsan how she wish na narito si Adrian sa tabi niya, lalo na sa mga oras na iniinsulto ni Ma'am Susan ang pagkatao niya. Kitang-kita ni Dave mula sa balkonahe ang pagkayakap ni Cassandra kay Adrian at sa hindi maintindiang dahilan ay masakit sa dibdib niya ang mga nakikita niya. Napabuga ng hangin si Dave at naikuyom ang kanyang kamao, lalo na at pinunasan pa ni Adrian ang mga luha ni Cassandra. Kitang-kita niya rin ang paghalik nito kay Cassandra sa pisngi na lalong ikinagalit ng puso ng binatang si Dave. Masayang-masaya si Cassandra ng buong araw na magkasama sila ni Adrian. Halos nalibot na nila ang buong baryo ng Boulevard at doon sila tumigil sa parke ng baryo nila. "Kumusta ka naman dun sa bahay ng mga De La Vega?" Nakakunot noong tanong ni Adrian sa kanyang kaibigan. "I'm fine. Kailangan kong magtiis para makapagtapos sa pag-aaral, Adrian. Kaya titiisin ko na lamang ang ugali ni Ma'am Susan." Malungkot na wika ni Cassandra na nakatitig sa kawalan. Nararamdaman na lamang ni Cassandra na pinisil-pisil ni Adrian ang kanyang kamay at inihilig ang ulo niya sa malapad na balikat nito. "Pag di mo na kaya, sabihan mo lang ako ha. Tawagan mo ko. Huwag mong pilitin, Andeng. Narito ako. Kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral, ay papaaralin kita nang wala ng kapalit na hindi mo na kailangang mapagod sa pagtatrabaho." Malalim na buntong hininga na lamang ang pinakawalan ni Cassandra at nginitian ang kanyang kaibigan. "Kaya ko pa naman, Adrian. Kaya ko pa. Alam kong magtitiis ka pero kapag mapapagod ka na, maaari kang umuwi sa Boulevard. Babalikan kita rito at huwag kang mag-alala. Kahit anong mangyari, ako pa rin ang kaibigan mong si Adrian. Ang batang madungis, amoy pawis na laging naungutang sa'yo ng puto." Nakangiting wika ni Adrian na tinutudyo ang dalaga. "Salamat, Adrian ha. Maraming salamat sa iyo." Mahigpit na niyakap niya si Adrian. Talagang sanay siyang kasama ito at kampante ang puso niya kay Adrian. Matuling lumipas ang mga araw sa buhay ni Cassandra at parang kailan lang, ngunit isang taon na lang ay matatapos na siya sa kanyang pag-aaral. Habang nagsasampay ng mga labahan sa roof deck, ay pakanta-kanta lamang si Cassandra dahil wala roon si Ma'am Susan at Cobb, kaya't pakiramdam niya ay malaya siyang gumalaw sa loob ng bahay. Hindi naman maigpit sa kanya si Dave, kaya't okay lang naman iyon. Pero nagulat na lamang siya nang biglang may matipunong braso ang humapit ng bewang niya. "Dave?" Tinulak niya ang binata, ngunit mas nagulat siya sa sumunod na ginawa nito dahil sinil siya ng binata ng halik sa labi. Nagpupumiglas si Cassandra mula sa pagkakahawak ni Dave sa kanya, ngunit napakalakas ng mga bisig nitong nakapalupot sa bewang niya. "Cass, I'm sorry but I can't help it. I really like you, Cass," he whispered in a deep husky voice, habang muling sinil ng halik ang mga mapupulang labi ng dalaga. Kinakabahan si Cassandra sa mga ginagawa ni Dave sa kanya at takot sa kabilang dako. Kahit sa matagal na siyang may lihim na pagtingin sa anak ng amo niyang si Ma'am Susan, ay hindi pa rin mapigil ni Cassandra ang mag-alala sa kalagayan niya. Nangingibabaw pa rin kay Cassandra ang matinong pag-iisip, kaya ubod lakas na itinulak niya si Dave palayo sa katawan niya at tumakbo papaba ng roof deck. Sa mga sumunod na araw ay parati nang iniiwasan ni Cassandra si Dave, lalo na't silang dalawa na lamang palagi sa bahay. Dahil hindi pa rin umuwi si Ma'am Susan at pati na rin si Cobb na nagbakasyon sa ibang bansa. "Iniiwasan mo ba ako dahil sa ginawa ko sa'yo?" Halos mapatalon sa gulat si Cassandra habang nagluluto ng agahan nila nang bigla na lamang sumulpot si Dave sa likuran niya. Maaga siyang nagluto ng agahan para maiwasan ito, ngunit nagulat na lamang siya kung bakit ang aga nitong nagising. Tumikhim pa ito nang hindi siya sumagot at hinablot ang maliit na katawan ni Cassandra papalapit sa katawan nito. "Dave!" Kaagad na itinulak ni Cassandra ang katawan ng binata upang mapigil ang pagdikit ng katawan niya sa katawan nito. "Natatakot ka ba sa akin, Cass?" Muli siyang hinapit nito at itinaas ang magandang pisngi ni Cassandra para magpantay ang mga mata nila. "Cass, I really like you." "No, I really love you, Cassandra." Natigilan ang dalaga sa mga sinabi nito at iniwas ang mga mata dahil konti na lamang talaga ay maubos na ang kanyang depensa.
Konti na lang at bibigay na ang puso niyang nalilito sa binatang ito na palaging nanggugulo sa tahimik niyang mundo. Pero hindi maaari dahil sigurado siyang lagot siya sa tigring ina nito. Dave, naririnig mo ba yung sarili mo? Katulong niyo ako rito sa pamamahay niyo. Ano kayang aabutin ko kapag nalaman ni Ma'am na nilalandi kita ha? Kaya please lang Dave, tigilan mo na ako sa kalokohan mo. Cass, hindi kita niloloko. I really love you. And don't worry about my mom. Dahil mahal na mahal ako ni Mami. Kaya alam kong tatanggapin ka niya. Kaya please Cass, love me back as I love you Cassandra. Matagal na kitang mahal. Pumiyok pa ang boses ni Dave sa mga sinabi nito at siniil ng halik sa labi ang dalaga. Marupok na akong marupok, but she gave in. Yes, Cassandra softened her heart to Dave. Minsan lamang sa buhay niya dumaan ang ganitong pagkakataon na mahalin siya ng lalaking matagal na niyang gusto. Napakasaya nila ng mga oras na yon at sa mga araw na sumunod hanggang sa dumating ang mag-asawang De La Vega galing sa ibang bansa at dito na natatakot si Cassandra kaya't itinago na muna nila ang kanilang relasyon. Anong ginagawa mo rito? Nahinantakutang wika ni Cassandra nang sumunod sa kanya si Dave sa itaas ng roof deck habang nagsasampay siya ng mga labahan. Kaagad na nakapalupot sa kanyang bewang ang matitipunong braso ni Dave. I miss you, Cass. Baka makita tayo ni Ma'am Susan. Natatakot ako, Dave. Napalunok si Cassandra sa isiping mahuhuli sila ng amo niya at tiyak na yun na ang katapusan niya. Pero mahirap pigilin ang mga puso ni Dave na nagmamahal. Cass, wala akong pakialam. Mahal na mahal kita at nakahanda na akong sabihin kay Mami ang relasyon natin. Harapin natin si Ma'am. Alam kong tatanggapin tayo ni Ma'am sapagkat mahal na mahal niya ako, Cass. Itinaas ni Dave ang pisngi ng dalaga at siniil ng napakatamis na halik. Napapikit si Cassandra at ninamnamang matamis na labi ni Dave na nakalapat sa mga labi niya. Naging marupok si Cassandra but she still limit herself to everything at hindi siya pwedeng magparaya at ibigay kay Dave ang sarili. She has control to everything, lalo na sa kapusukan ng kasintahan niya. Teka, anong ibig sabihin nito? Napabitaw si Cassandra kay Dave nang umalingaw sa buong roof deck ang nagngangalit na boses ni Ma'am Susan. Yuh, ang kapal ng mukha mong ahasin ako. Pinaaral kita para makapagtapos ka, para matulungan ka sa kahirapan mo, pero nilalandi mo lang pala ang anak ko. Sigaw nito na sinugod si Cassandra at akmang sasampalin ng dalaga pero napapikit na lamang si Cassandra habang hinihintay ang mga mabibigat na palad ni Ma'am Susan na dumapo sa pisngi niya. Ngunit hinarang ito ni Dave. Ma'am, stop. Huwag na huwag mong sasaktan si Cassandra. Dave, lumayo ka sa babaeng yan. Lumayo ka. Sigaw ni Ma'am Susan. No ma'am, I love her at mamamatay ako kapag ilayo mo sa akin si Cassandra. Mahal na mahal ko si Cassandra at huwag na huwag mong susubukang ilayo siya sa akin dahil hindi mo na ako makikita pang muli sa oras na may gawin kang masama kay Cassandra. Banta pa ni Dave sa ina. Dave, ano bang pinagsasabi mo? Hiyaw ni Ma'am Susan na hindi makapaniwalang ipinagtatanggol nito ang katulong nila. Anong pinakain mo sa anak ko ha? Ang kapal ng mukha mo. Manang-mana ka sa nanay mo. Manang-mana ka sa kalandian niya. Lumayas ka sa pamamahay kong ito. Sigaw ni Ma'am Susan. Ayokong magpakain ng ahas na kagaya mo. Napatulo ang luha ni Cassandra sa mga masasakit na binitawang salita ni Ma'am Susan sa kanya. Leave! Kung papaalisin mo si Cassandra, sasama ako sa kanya. Hindi ko hayaang umalis siyang mag-isa. Sasamahan ko si Cassandra. Kung yun ang gusto mo, ma'am, let's go, Cass. Kaya nating mabuhay nang wala siya sa buhay natin. No, Dave, hindi ka aalis dito. Muling sigaw ni Ma'am Susan sa anak. Hindi mo iiwanan ng mami mo. Napaiyak si Ma'am Susan na niyakap ang kanyang anak habang nakayuko namang bumaba ng roof deck si Cassandra na hilam sa luha ang mga mata. Cass, hintayin mo ko. Sasama ako sa'yo. Dave, ina mo si Ma'am Cassandra, kaya hindi mo pwedeng iwanan ang nanay mo para sa akin. Ayokong nakakasakit ng damdamin ng mga tao, kaya't hayaan mo na lamang akong malis. Kung aalis ka,
Magpapakamatay ako. Mamamatay ako, Cass, nang wala ka sa buhay ko. Mas mabuting isama mo na lang ako sa pag-alis mo para hindi ako mawala, Cassandra. Napahagulgol si Ma'am Susan sa narinig niya mula sa kanyang anak. She can't let go of her one and only son. Pero magagawa niya ng paraan kung paanong mawala si Cassandra sa buhay ng kanyang anak. Walang aalis. Hindi ako papayag na umalis ka, Dave. Oo, kahit labag sa kalooban ko, ay kusa akong tatanggapin ng babaeng yan bilang kasintahan mo at magpapakasal kayo kapag natapos na kayo sa pag-aaral nyo. Naiintindihan nyo ba? Matalim na mga tingin ang pinukol niya kay Cassandra habang niyayakap si Dave. Hindi maganda ang pakiramdam ni Cassandra sa paglipas ng mga ilang araw. Okay naman sila na Dave, pero nararamdaman niyang tumatagos ang mga masasamang tingin sa kanya ni Ma'am Susan. Kahit kailan, hindi kita matatanggap bilang girlfriend ng anak ko. Nagkataon lamang na sobra kong mahal si Dave, kaya ako pumayag na mapanatili ka rito. Ang kapal din ng mukha mong malandi ka. Isang hapon, nawala si Dave sa pamamahay dahil naglalaro ng basketball at sinumbatan siya ni Ma'am Susan. Hindi ko pinagpipilitan ng sarili kong tanggapin mo, ma'am, dahil alam ko namang pinakikisamahan mo lang ako ng dahil kay Dave, pero mahal ko po ang anak mo. Matapang na sagot ni Cassandra habang nakayuko. Mahal? Ha? Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Minamahal mo lang ang anak ko dahil mukha kang pera, kagaya ng nanay mo. Hindi mo nga pala alam na malandi ang nanay mo, no? Dahil una, inagaw niya sa akin si Nelson. Pangalawa, nilalandi niya ang asawa ko, kahit nagkagusto sa kanya si Sebastian. Manang-mana ka sa kalandian niya. Mga lahi kayo ng malalandi. Naiukom na lamang ni Cassandra ang kanyang kamao at sa pagkakataong ito ay lumaban na ang dalaga. Lahat ng pang-iinsulto ng babaeng ito ay tinanggap niya, wag lamang nitong lapastangani ng pangalan ng nanay niya. Sumusobra ka na. Nalilisik ang mga mata ni Cassandra na hinila ang buhok ni Ma'am Susan dahil sa galit, dahil sa pang-iinsulto nito sa nanay niya. Una sa lahat, hindi inagaw ni Nanay Carmela ko sa iyo si Tatay Nelson ko. Sadyang minahal ng tatay ko si Nanay. At si Gob ang nagkagusto sa ina ko at nanligaw kay Nanay kahit may asawa na si Nanay. Kasalanan ba ng nanay ko kung sadyang maganda siya at sadyang napakapangit ng pag-uugali mo na kagaya ng pagmumukha mo? Naningkit ang mga mata nitong sinampal si Cassandra ng malutong sa pisngi. Kahit nabitawan ito ni Cassandra dahil sa apdi ng pisngi niyang nasampal ng ginang. Ano? Masakit ba ang katotohanan, ha, Ma'am Susan? Akmang susugurin siya ng ginang nang inunahan na ito ni Cassandra ng sampal at iyon ang tagpong naabutan ni Dave. Cass, kitang-kita ni Dave kung paano niya sinampal si Ma'am Susan. Anong ginagawa mo kay Ma'am? Naniningkit ang mga mata ni Cassandra na iniwan ng ginang at si Dave na tumutulo ang mga luha sa mata. San, nakita mo kung gaano kawalang yaang babaeng yan. Nagtatalo lang naman kami nang bigla niya akong sagurin at bigla niya akong sampalin. Talagang asal esquadra ang babaeng yan, Dave. Yan ba ang gusto mong maging asawa mo habang buhay? Yung walang respeto sa akin? Umiiyak na pagsusumbong ng ginang kay Dave. Natapos ang taong iyon, napuno ng pang-iinsulto ang tinanggap ni Cassandra kay Ma'am Susan. Pero patigasan na lamang ng damdamin at muka. Ika nga, para sa pangarap ni Cassandra na tagumpay. Isang taon na lang naman at gagraduate na siya sa kolehiyo. Naroon naman na din lagi si Dave na nagtatanggol sa kanya hanggang isang araw ay may mga bisitang dumating sa pamamahay ng mga De La Vega. Dave, I miss you so much. Napasinghap si Cassandra nang makita ang maganda at sopistikadang babae na yumakap sabay halik sa labi ni Dave. Nagulat naman si Dave sa ginawa ng babae at napalingon sa kinaroroonan ni Cass na noon ay nagdidilig ng halaman. Kaya pala kumuha ng special chef si Ma'am Susan at Cobb kasi may mga espesyal na panauhin na darating sa bahay nila. Nakapulupot pa rin ang babae sa mga batok ni Dave. Matangkad ang nobyo niya. Kaya tumingkid pa ang babae bago maabot muli ang labi ni Dave na sa pagkakataong ito ay umiiwas na at puno na ng pag-aalala ang mga mata nitong nakatitig kay Cassandra na noon ay nagkunwaring walang nakita. Kahit ang totoo ay napakasakit para sa kanya na may ibang babaeng yumayakap at humahawak sa kasintahan niya. Iya,
Chiara, you've really grown up now. Ang ganda-ganda mo na, iha. Malapad ang ngiti ni Ma'am Susan na lumapit sa babae at yumakap dito. Kasunod ng nagngangalang Chiara, ang isang bland at sexy na babae na medyo may edad na. Susie, my friend, how are you? Nakangiting wika pa nito at nakabuka ang mga bisig na yumakap kay Ma'am Susan. Ang mga mata ni Cassandra ng mga oras na yon ay umaambon sa nakikitang sweetness ni na Dave at ng babae, ni hindi man lamang inalis ni Dave ang mga kamay nitong nakapulupot sa braso ni Dave na tila ba pag-aari niya ang binata. Nalaman ni Cassandra na si Chiara Portesa ay anak ng kasosyo sa negosyo ng mga De La Vega at may-ari ng mga malalaking construction firms sa San Gabriel. At ang masakit pa ay nakatakda na pala sila ni Dave sa isang arranged marriage para sa negosyo nila. Hilamang mga mata sa luha na nagmamadaling umakyat sa roof deck si Cassandra at doon ibinuhos ang mga luha. Kakayanin niya pa ba ang lahat ng pagsubok sa kanyang buhay? Hanggang saan niya kakayanin? Hanggang saan niya kayang maging matatag para sa relasyon nila ni Dave? Cass, hindi na namalayan pa ni Cassandra ang paglipas ng oras, ngunit madilim na pala ang paligid at narito si Dave sa tabi niya. Nakaalis na kasi ang mga bisita nilang mayayaman. Cass, talk to me. Malungkot na wika ni Dave sa dalaga. Wala akong dapat na sabihin sa'yo, Dave. Baka ikaw ang may dapat may paliwanag sa akin patungkol sa babaeng yon. Cass, she is my fiancé. Ipinagkasundo kami ng mga magulang namin itong nakaraang araw lang dahil sa negosyo. But we don't like each other, Cass. Ikaw pa rin ang mahal ko at ikaw lang ang pakakasalan ko. Gagawa ko ng paraan para ayusin ang lahat ng ito. I will talk to her. Hindi rin naman ako gusto ni Chiara eh. We are just acting for our parents. Isang malalim na buntong hininga na lamang ang pinakawala ni Cassandra. She need to be strong sa lahat ng oras, lalo na sa ngayon sa pagsubok na babanggain ng kanilang relasyon ni Dave. Naiintindihan ko, Dave, kaya bibigyan kita ng oras para ayusin ang lahat ng ito. Nararamdaman niya na lamang ang mahigpit na pagyakap ni Dave sa katawan niya. Dave started kissing the back of her neck, kaya't napapikit na lamang si Cassandra sa sensasyon na idinudulot ng mahalik ni Dave sa kanya. Maingat siyang iniharap ni Dave sa katawan nito at siniil ng matamis na halik sa mga labi na nagdadarang sa kaibuturan ng kanyang pakiramdam bilang babae. Kaya't napakapit siya sa batok ni Dave. I love you, Cass. Bulong nito sa pagitan ng bawat halik nito sa dalaga. I love you to Dave. Humihingal na wika ni Cassandra na ngayon ay muling siniil ng mapusok na halik ng binatang si Dave hanggang sa nag-init ang pakiramdam ng dalawa sa pamamagitan ng bawat pagdampi ng mga halik nila sa isa't isa. Ngunit natigilan si Cassandra nang may tila boses siyang narinig sa isipan niya na tinatawag ang kanyang pangalan. Andeng! Kagad na naitulak ni Cassandra si Dave matapos marinig ang batang boses ni Adrian na tinawag siya. Natanggal na nito ang suot niyang t-shirt kaya't naitakip ng dalaga ang dalawang braso sa nakalantad niyang dibdib at nagmamadaling isinuot ang kanyang damit. Mali ito, Dave. Wika niya na kinakabog ang puso at nagmamadaling bumaba ng roof deck papasok ng kwarto niya. Nangangatog ang tuhod ni Cassandra dahil sa takot at napatulo ang mga luha niya. Kamuntikan na siyang nagkamali. Mabuti na lamang at naisalba siya ng boses ni Adrian. Napayakap siya sa unan at inaplos ang katawan. Bakit pakiramdam niya sa ngayon ay guilty siya at nagkasala siya sa kanyang kaibigan. Nakatulog ng gabing iyon si Cassandra na umiiyak, na yakap-yakap ang larawan ng kaibigang si Adrian. Kinabukasan, tahimik sina Cassandra at Dave sa loob ng kotse. Tila nagpapakaramdaman lamang sila sa isa't isa. Hanggang sa dumating na sila sa paaralan. Palabas na sana si Cassandra sa kotse nang pinigil ito ni Dave. Si Dave kasi ang nagdadrive ng sasakyan dahil wala ang driver nilang si Mang Anton dahil may inasikasong mahalagang bagay. Sandali, Cass. Nakikiusap ang mga mata nitong nakatitig sa dalaga. Bakit? I'm sorry if I lose control kagabi. I just love you that much. Pinisil-pisil nito ang malalambot na kamay ng dalaga na ngayon ay nakangiti na kay Dave. It's okay. Ako rin naman ay muntikan ng makalimot. Thank you
And I love you, Cass. Nakangiting wika naman ni Dave na niyakap ang dalaga at tinampian ng halik ang mapupulang labi nito na kaagad na tinapos ni Cassandra. I love you to Dave. Nananayo ang mga balahibo ng dalaga nang muli siyang dinampian ng halik ni Dave kahit nagmamadali niyang iniwas ang mukha sa binata. Magkahawak kamay na pumasok sa paaralan sina Dave at Cassandra. Bye, see you later. Sabay tayong kain mamaya ha. Muli siyang dinampian ng halik ni Dave sa labi bago iniwan sa classroom nila. Inetid pa siya ng binata sa classroom niya. Excited na lumabas ang dalaga ng classroom sa tanghali para puntahan ang kanyang nobyo na si Dave. Ngunit para siyang itinulos na kandila sa kinatatayuan, nang pagdating niya sa engineering department, ay nakita niya si Kiara habang naglalambing sa kasintahan niya. Hey Cassandra! Baby, is that your house helper and nanny, right? Bati ni Kiara sa kanya, kahit napatiimbag ang si Dave nang makita ang lungkot sa mga mata ni Cassandra na nakatitig sa kanila. Hey Cass, come here. Napabuntong hininga na lamang si Cassandra na lumapit sa dalawa. Ano na naman ba ang ginagawa ng babaeng ito rito sa classroom nila Dave? Akala niya ba ay wala itong gusto kay Dave? Pero bakit ito sunod ng sunod sa kanyang kasintahan? Lagyan mo nga ng towel yung likod ko. Medyo basa na kasi. Ayaw pa naman ni ma'am na pagpapawisan ako sapagkat I can catch a cold so easily. So Nani Cassandra, please. Naiyokom ni Cassandra ang kamao habang ginagawa ang request ni Kiara na ngayon ay inaaplos ang matitipunong braso ni Dave. It's so hot kasi matapos yung ginagawa namin ni Baby Dave sa may satellite room. Diba baby? Gawin natin yun ulit ha? Nabitin pa ako eh. Naniningkit ang mga mata ni Cassandra na binitawan ng towel at hindi napigilan ang sariling komprontahin si Dave. What do you do that ha Dave? Anong ginawa nyo? Mahinang wika ni Cassandra kay Dave. Puno ng pagsaselos ang puso niya sa ngayon na nakatitig kina Dave at Kiara. Well, they were perfect for each other dahil puro sila mayayaman. Cass, be professional at huwag kang mag-iskandalo rito. Parang nagpantig ang tenga ni Cassandra sa narinig na sinabi ni Dave. Wala naman siyang ginawang iskandalo kung hindi ang magtanong. I'm just asking Dave. Pwede ba? Mamaya na natin pag-usapan yan. Huwag dito. Sa unang pagkakataon ay sininghalan siya ni Dave kahit napuno ng kalungkutan ang puso ni Cassandra. That is why people from the squatters area na kagaya mo ay hindi talaga nararapat kay Dave dahil mga palengkera kayo, walang class at iskandalosa. Baby, you see her true colors, right? So yan ba dapat ang babaeng isasama mo habang buhay? Walang moda at bastos. Napalunok si Cassandra at tinitigan ng diretso si Kiara. In the first place, ikaw itong bastos at nilalandi ang lalaking yan. Boyfriend ko ang nilalandi mo, so watch your mouth. Dahil ikaw itong walang modo, walang class, iskandalosa at pumapatol sa nagmamay-ari na. So know your place. Matalim na wika ni Cassandra kay Kiara na natigilan sa pagkapahiya nang pinagtitinginan na sila ng mga naroong estudyante. Cass, stop it. Saway ni Dave. Isa ka pa. Magsama kayong pare-parehong bastos at walang modong mga mayayaman na mataas ang tingin sa sarili. Namumula ang mga mata ni Cassandra na iniwanan ng dalawa ni hindi man lamang siya sinundan ni Dave o kaya magpaliwanag sa kanya patungkol sa mga sinasabi ng dalaga. Kinagabihan ay wala silang imika ni Dave nang dumating sa bahay. Idagdag pang naroon na naman si Kiara na kasama ang ina para maghapunan. Well, gustong ipakita ni Dave kay Cassandra na maaari niya itong palitan anytime dahil simula noong nangyari sa may roof deck ay nararamdaman niya na natatakot sa kanya si Cassandra ni hindi na nga ito gumaganti ng halik sa kanya. She has been cold to him this past few days. Cass, ipagtimpla mo nga kami ng orange juice. Madali. Utos ni Ma'am Susan kay Cassandra na kaagad namang ginawa ng dalaga na kahit sa bawat minuto ay hinihiwa ang puso niya sa tuwing nakikita si Kiara at Dave na naglalampungan. Baby, napagod talaga ako kanina sa pamamasyal natin sa bay. Can you just massage my feet? Malambing na wika ni Kiara. Naipinatong ang mapuputing mga paa sa kandungan ni Dave na kaagad namang minisaya ng binata. Ma'am,
Akit na po ako sa taas. May kailangan po akong gawin mga projects ko. Paalam ni Cassandra kay Ma'am Susan. Oh sige, pero mamaya ay bumaba ka ha, para hugasan tong mga ginamit naming kubyertos. Opo. Kaagad na umakyat sa taas si Cassandra at iniwan ng matatalim na titig ang mga mata ni Dave. Palaging ganoon ang mga pangyayari sa mga sumunod na araw na parang pinipiga ang puso ni Cassandra sa sakit sa laging paglalambingan ni Dave at Ciara sa harapan niya. Hanggang sa hindi na sila magkasabay sa pagpasok ni Dave dahil sinusundo nito si Ciara at inahatid sa paaralan. Sobrang nadudurog ang puso niya dahil dito. Hanggang sa isang araw, hindi niya na nakita si Dave na pumasok kahit nagkataka si Cassandra. Kinahapunan pag-uwi niya sa bahay ng mga De La Vega, kaagad na pumasok si Cass sa kwarto niya. Ngunit kumabog ang puso niya nang makarinig ng ingay na galing sa kwarto ni Dave. Mga halinghing at ungol na palakas ng palakas kahit kinakabahan man ay inipon ni Cassandra ang tapang at lakas para buksan ang kwarto ni Dave. Napatanga na lamang siya sa kanyang nakita. Ciara and Dave is naked na naglalaro sa ibabaw ng kama. Just close the door, damn woman! Sigaw sa kanya ni Dave nang makita siyang lumuluhang nakatitig sa dalawa. Hindi na napigil pa ni Cassandra ang kanyang sarili na tumungo sa kwarto niya. Kailangan niya nang umalis sapagkat sapat na ang lahat ng iyon. Sapat na ang lahat ng nakita niya. Hilam sa luha na isinilid niya sa bag ang mga mahalagang gamit sa school at papel at tinawagan niya si Adrian. Adrian, take me now. Kunin mo na ako rito. Ayoko na Adrian, hindi ko na kaya. Lumuluhang wika niya sa kaibigan na kasalukuyang pang nasa San Martin. Hintayin mo ako dyan. Darating ako, Andeng. Wala siyang dinala na kahit isang gamit na pinamili ni Ma'am Susan para sa kanya dahil hindi niya pera ang ginamit na pagbili sa mga iyon. Hindi na siya lumabas ng kwarto niya mula kanina kahit tawag ng tawag si Ma'am Susan hanggang sa mag-aalas 7 na ng gabi nang tumawag sa kanya sa Adrian at sinabing nasa labas na ito. Saktong lumabas na siya ng kwarto ay nasapag ang mga itong masayang nagkikwentuhan kasama si Ciara na ngayon ay sinusubuan pa si Dave ng pagkain. O anong drama mo? Matigas na wika ni Ma'am Susan. Bitbit niya ang lumang bag niya at suot ang lumang damit niya kahit nagtataka ito nang makita siyang bitbit ang mga gamit niya. Salamat po sa pagpapaaral mo sa akin. Babayaran po kita sa lahat ng nagastos mo sa akin kapag may pera na ako. Wala akong dinala sa mga gamit na binili mo, ma'am. Uwi na po ako sa amin. Nakayo kong wika ni Cassandra na ngayon ay hindi magawang tumingin kina Dave at Ciara. Namumugturi ng mga mata niya sa kakayak. O sige, bahala ka sa buhay mo. Mabuti na rin yon nang hindi mo na malalandi pa ang anak ko. Napalunok si Cassandra at mabigat ang mga hakbang na lumabas ng bahay. Andeng! Nag-aalalang wika ni Adrian nang makita ang laylay ng mga balikat ni Cassandra at namumugto ang mga mata sa kakayak. Anong nangyari sa'yo? Kaagad na naglanding siya sa mga matitipunong braso ni Adrian at doon umiyak ng umiyak. Nagkamali ako. Sorry, hindi ako nakinig sa'yo patungkol kay Dave. Anong ginawa niya sa'yo? Sinaktan ka ba niya ha? Nasaan ang hayop na yun? Nanggagaliiting wika ni Adrian na akmang susugod papasok ng bahay ng mga De La Vega. Yung puso ko lang naman ang nasaktan niya. Itong puso ko lang naman ang masakit, Adrian. Ang puso ko lang. Humaagulgol na iyak ni Cassandra sa malapad na dibdib ni Adrian. Shh! Magagamot yan, Andeng. Kaya ko yung gamutin. Nandito ako, Andeng. Kaya magtiwala ka sa akin. Let's go! Yumakap si Cassandra sa matigas na katawan ni Adrian at nilisan nila ang matatayog na pamamahay ng mga De La Vega sa Himalayansville. Naikuyom ni Dave ang mga kamao. Kitang-kita niyang niyakap ni Adrian si Cassandra. Kitang-kita niya kung papaano titigan ni Adrian si Cassandra. Napuno ng pagsaselos ang puso ni Dave pero kasalanan naman niya. Wala siyang mukhang magpaliwanag kay Cassandra sa lahat ng ginawa niyang kasalanan. Naging marupok siya sa tentasyon ni Ciara nang angkinin niya ang katawan ng babae. He became blinded by lust at nasaktan niya si Cassandra. Iyak mo yung lahat, Andeng. Bukas ay magsisimula ka na ulit ng bagong buhay. Hinahagod ni Adrian ang likod ng dalaga at ito ay umagulgol sa iyak.
Kasalukuyan silang nasa parke ng baryo ng Boulevard. Sinabi ko naman sa'yo noon, di ba? Na mag-iingat ka sa lalaking yon dahil wala akong tiwala kay Dave, pero hindi ka nakinig sa akin. Hindi ko inaasang magagawa niya ito sa akin, Adrian, pero nasaktan man niya ako. Pero ngayon lang to, hindi na ito maulit pa. Anong balak mo ngayon? Pagpapatuloy ko ang pag-aaral ko habang nagtatrabaho o kaya ay magbebenta ako ng mga kakanin. Maagap na sagot ni Cassandra habang nagpapahid ng mga luha. Ngunit natigilan siya nang bigla siyang hinila ni Adrian at niyakap. Nandito ako, Andeng. Hindi ako papayag na saktan ka pa ulit ni Dave na yon o kaya ni Ma'am Susan. Palagi na akong nasa San Gabriel dahil nag-OJT na ako at dito ako naka-assign. Dadaan muna sila sa akin bago kanila masaktan ulit. Nakakuyom na kamao ni Adrian habang pinupunasan ang mga luha ni Cassandra sa mga mata. Sa mga sumunod na araw ay pumapasok pa rin sa paaralan si Cassandra na may daladalang bilao ng putong paninda niya. Inihatid rin siya ni Adrian. Iniiwasan niya nang mag-cross ang landas nila ni Dave at pati na rin ang babae nito. Kaya tahimik ang buhay niya sa loob ng paaralan sa mga sumunod na araw. Hey vendor, so nagising ka na pala sa kaibangan mo, no? Mabuti naman at umalis ka na. Pinaglaruan ka lang naman ni Dave. Kawawa ka naman. Natatawang naka-cross arms na wika ni Kiara habang dumaraan si Cassandra sa harapan niya na may bit-bit na basket ng puto. Hindi pinansin ni Cassandra si Kiara at dinaanan lamang itong umangwa. Kaya inis-ninis nitong hinablot ang mga kamay ni Cassandra. Hey bitch, I'm talking to you. Bitawan mo ako kung ayaw mong mapahiya rito mismo. Asik ni Cassandra na may diin ng mga salitang binitawan. Tinatakot mo ba ako ha, puto vendor? Malandi ka. Inagaw mo ang fiancé ko. Natatawang wika ni Chiara na hinila pa ang buhok ni Cassandra. Inis na inilagay ni Cassandra ang dalang putos sa tagliliran at hinila rin ang buhok ni Chiara. Baka nakakalimutan mong matagal ko ng boyfriend si Dave at alam mo yan at alam yan ng mga estudyante dito sa school dahil hindi naman ako kinakahiya ni Dave kahit pinakilala niya akong girlfriend niya sa lahat. Baka nakakalimutan mong ikaw ang malandi at mga agaw ng boyfriend. Isa kang higad. Nilakasan ni Cassandra ang boses niya kahit natuon sa kanila ang atensyon ng mga estudyanteng naroon. Malakas siyang itinulak ni Chiara. Sakto namang dumating si Dave at nakita kung papaano niyang sinaktan si Chiara. Cassandra, stop it! Maigpit na hinawakan siya ni Dave kung kaya nabitawan niya ang buhok ni Chiara. Baby, sinaktan niya ako. Umiiyak na wika ni Chiara na kumapit sa braso ni Dave. Cass, bakit mo ba ito ginagawa ha? Hindi mo ba maintindihang hindi ka nababagay sa pamilya ko? Dahil mahirap ka lang, Cass? And look at yourself. Tinignan pa siya ni Dave mula ulo hanggang sa paa na ikinapalatak ni Cassandra. You are nothing compared to Chiara. Tama ka, Dave. I am nothing compared to that woman. Dahil mahirap lamang ako. Pero proud ako sa sarili ko na malinis akong babae. Dahil ilang taong naging tayo, hindi ka man lamang nagtagumpay na kuhanin ang pagkababae ko. At salamat sa Diyos na hindi ko ibinigay sa iyo ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Cause you don't deserve me, Dave. You don't deserve my love. Dahil isa kang walang kwentang lalaki. Hinubaran ka lang naman ni Chiara eh. Tapos nadala ka na kaagad. Kaya you don't deserve my love and affection. Bulyaw ni Cassandra na noon ay nagulat nang bigla siyang hablutin ni Dave at itinulak sa pader upang siilin ng halik sa labi. Ngunit isang bakal na kamay humila kay Dave at nasapol ng isang napakalakas na suntok na pinakawalan ni Adrian. Napasinghap na lamang si Dave na nasapo ang gilid ng bibig na duguan. Akma niyang gagantihan si Adrian nang hinarang siya ni Cassandra ng malakas na sampal sa pisngi. Kulang pa yung sampal na yan at suntok ni Adrian. Sa susunod na bastusin mo pa ako, ay malilintikan ka ng manya ka. Hiyaw ni Cassandra, sabay hila sa mga kamay ni Adrian, na noon ay nagbabaga ang mga tingin kay Dave. Binitbit nito ang paninda ni Cassandra habang magkahawak kamay silang dalawang lumabas ng universidad. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Adrian kay Cassandra. Yes, okay na okay ako, Adrian. Tara na, samahan mo kung ilako tong mga puto ko. Natatawang wika ni Cassandra
na masaya dahil na-realize niyang kahit papaano ay may magandang naidulot sa buhay niya ang pagkawala ni Dave sa kanya. She was saved from being ruined, and she saved herself para sa lalaking mapapangasawa niya balang araw na buong pagkatao at pagkababae niya. Salamat talaga kay Adrian na laging nasa tabi niya simula pa man noon hanggang sa ngayon. Napakagwapo rin ng kanyang kaibigan sa suot nitong uniforme ng pulis, kaya't lihim siyang napangiti habang sinusulyapan nitong seryosong nagsasali ng puto sa plastik at ibinibigay sa alin na bumili. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Seryosong saad ni Adrian na nakakunot ang noo na lalong ikinalawak ng ngiti ni Cassandra. Wala, ang gwapo kasi ng tindero ng puto ko. Malapit na palang maubos yung paninda natin. Oo, saka talagang dapat ay may suhol ka sa akin, Andeng ha. Pinagod mo ako eh, saka pinagbenta mo pa talaga ako ng puto sa gwapo kong to. Napangawi si Cassandra dahil sa lakas ng bilib nito sa kanyang sarili. Pero totoo namang gwapo nga talaga ito. Napakalayo nito sa basurerong kaibigan niya noon. Pero hindi nagbago si Adrian sa paglipas ng mga taon. Tumutulong pa rin ito sa mga magulang sa pamamasura at sa pagkakarga ng mga plastik, lata, bote at pati na rin bakal. Higit sa lahat, heto at kasama niya pa rin itong naglalako ng puto. Lumipas ang ilang buwan. Kahit hirap na hirap si Cassandra, ay nag-aaral pa rin siya. Doble kayod ang ginagawa niya. Sa araw ay naglalako siya ng puto, tuwing gabi ay nag-aaral siya. Nagpalipat siya ng night shift sa paaralan para lamang makatapos sa pag-aaral. Konting tiis na lang at makapagtatapos na sila sa pag-aaral ni Adrian. Inaantok pa si Cassandra nang marinig ang nagkakagulong mga kapitbahay sa labas, kaya't nagmamadali siyang bumangon at lumabas ng bahay. Anong nangyayari sa Elia? Tay Berting, Nay Carmela? Nagtatakang tanong ni Cassandra. Napupungas-pungas pa nang makita niyang nagkukumpulan ng mga naroong kapitbahay sa labas ng bahay nila. Nak, narito ang mga sheriff kanina ng San Gabriel. May dala silang notice. Papaalisin na nila tayo rito sa boulevard. Dahil yun daw ang inilabas na desisyon ng korte. Pag-aari daw ng mga De La Vega ang lupaing ito. Naiiyak na wika ni Carmela. Kaya't naikuyom na lamang ni Cassandra ang mga kamao niya. Dahil papaanong nangyari na nabaliktad ang desisyon ng korte. Kahit kailan ay napakagahaman talaga ng mga De La Vega, lalo na si Ma'am Susan De La Vega. Walang aalis sa lugar na ito. Lalabanan natin ang mga De La Vega. Aapila ako sa desisyon ng korte. Pag-aari ng pamilya ni Itay ang baryo na boulevard. Andeng, babalik daw sila mamaya kasama ang mga demolition team. Nag-aalalang wika ng isang ginang. Lalaban tayo mamaya. Aapila kami ni Andeng sa korte. Sa mga oras na ito, ay kailangan nating magkaisa mga kapitbahay. Walang aatras. Napatitik si Cassandra sa gwapong mukha ni Adrian na nasa harapan ng lahat. Kumislap ang pisngi nito at paglusot ng malagintong liwanag ng haring araw na nagbibigay rito ng otoridad at personalidad na nagpapaalala kay Cassandra sa kanyang yumaong ama. Andeng, kakausapin natin si Kapitan Antonio. Kayong lahat, magsihanda kayo rito. Wag na wag niyong papapasukin ng kahit na sinong kasapi ng demolition team. Kagad na nagbihis sina Cassandra at Adrian. Tinungo nila ang matandang kapitan ng baryo nila na ito ay walang iba kundi si Kapitan Antonio at inusisa sa kung anong nangyari at bakit bumaliktad ang desisyon ng korte. Umapila ulit sa korte si Mrs. De La Vega at sa palagay ko ang judge na umawak ng kasong ito ay nabili ng mga De La Vega. Malungkot na wika ni Kapitan Antonio. Ahapila tayo sa korte, Kapitan. Hindi maaaring paalisin nila tayo sa lugar na ito dahil kumpleto sa mga papeles at dokumento si Tatay Nelson na pagmamay-ari ng lolo ko ang Barrio Boulevard, kaya wala silang karapatan sa lugar na ito. Kikwestiyonin natin ang desisyon ng mukhang perang judge na yan. Hilingin ko ang patas na laban at hilingin ko ang pagpapalit ng judge sa kasong ito. Matapang na saad ni Cassandra. Pupunta tayong presinto, Cassandra. At hihingi ako ng backup sa mga senior ko para sa kapayapaan mamaya na walang masaktan sa pagsugod ng mga demolition team. Matatag na wika na Adrian. Andeng, Adrian, oras na para malaman niyo ang katotohanan. Sabay na nagkatitigan sina Cassandra at Adrian at nagtataka kung ano ang katotohanan ang ilalahad ng matandang kapitan.
Hindi namatay sa sunog ang ama mong si Nelson noong iniligtas niya ako sa nasusunog na barangay hall. Maayos kaming nakalabas sa apoy noon. Ngunit paglabas namin sa natutupok na barangay hall, ay nasa labas ng sasakyan si Governor Sebastian de la Vega. Lumabas roon si Gob at binaril si Nelson. Napasingap si Cassandra sa kanyang narinig. Nakakunot noon niyang hinawakan ang kwelyo ng matandang kapitan ng baryo. Anong ibig niyong sabihin, Kapitan? Hindi namatay ang ama mo sa sunog kung hindi pinatay siya ni Gob de la Vega sa harapan ko. Nagtataka ako kung bakit ipinalabas ng investigasyon ng mga pulis na namatay sa sunog si Nelson. Pero tumistigo ako noon sa harapan nila mismo. Hindi nila ako pinaniwalaan at sinabing ulyanin na raw ako. Pero kitang-kita ako sa 2 beses na ipinitok ni Governor de la Vega ang baril niyang hawak sa ama mo. Tinamaan si Nelson ng 2 bala sa dibdib. Napaiyak ang matandang kapitan habang inaalala ang gabing iyon at nangangatalang mga labing nagpapatuloy sa pagkukwento kay Cassandra sa lahat. Malalim ang pinag-ugatan ng gulo ng pamilya de la Vega at pati na rin Guevara Andeng. Magkaribal ang nanay mo at si Susan sa pag-ibig ng ama mong si Nelson, pero nagmamahalan ang ama mo at ang ina mo, habang si Governor de la Vega naman ay masugid na manliligaw ng nanay mong si Carmela. Hinalay niya ang nanay mo noong kasagsagan ng kasal nila Carmela at Nelson. Naikuyom na lamang ni Cassandra ang kamao dahil sa mga narinig na katotohanan mula sa matanda. Ganon rin si Adrian. Alam ng nanay mo ang totoong nangyari sa ama mo, subalit natakot siyang labanan ng mga de la Vega dahil sa kapangyarihan nila. Iniabot sa kanila ni Kapitan Antonio ang mga papel. Ang police report na itago ni Kapitan Antonio sa pagkamatay ng tatay niya. Napalunok si Adrian. Hindi tatayo yon bilang ebidensya sa korte kapag makikipaglaban sila ng kaso para sa katarungan ng pagkamatay ni Nelson. Mga hayop sila. Pagbabayaran nila ang mga ginawa nila, lalo na ang pagpatay nila kay tatay. Kung si Nanay Carmela ay natakot sa kanila dahil makapangyarihan sila, pues ako hindi. I will bring them down. Kitang-kita ni Adrian ang galit at determinasyon na namumuo sa mga mata ni Cassandra habang halos mapunit na ang mga papel na police report na kasalukuyang hawak niya. Walang nagawa ang demolition team ng korte nang dumating ang baryo ng Boulevard dahil hinarang sila ng mga taga-baryo. Dumating din ang mga pulis na kasamahan ni Adrian sa presinto na na-request niya sa mga senior police sa presinto ng San Gabriel habang naisampa na kaagad ni Cassandra ang apela sa korte. Dumating ang araw ng graduation ni Cassandra at natapos na siya sa pag-aaral bilang cum laude sa kursong accountancy. Nauna na ring graduate sa kanya ng ilang araw si Adrian at kagad na itong nagtrabaho sa San Gabriel Police Station habang naghihintay sa eksaminasyon ng mga pulis para sa lisensya. Congratulations, Andeng! Nakangiting wika ni Adrian na naroon at sinaksihan ang araw ng graduation niya. Naroon rin ang ilang kapitbahay nila na napaka-proud sa inabot nitong si Cassandra. Sa wakas, nakapagtapos ka na rin. Mababayaran mo na ako sa lahat ng ginastos ko sa pag-aaral mo. Napalingon si Cassandra at nakita niya ang sopistikadang si Mrs. de la Vega na ngayon ay nasa harapan niya na. Ha? Babayaran? Yung ilang taong pagsaserbisyo ko sa pamamahay mo nang walang bayad. Nakakalimutan mo na ba yun, Susan de la Vega? Wala akong utang na loob sa'yo, kahit isang $5. Salamat pala sa ilang taong pagpapaaral mo sa akin, ha? Salamat at hinubog mo ang katauhan ko para maging pinakamahigpit mong kaaway. Tatalunin kita sa kaso ng lupain sa baryo namin. At kahit ilang ulit ka pang umapila sa korte, ay ilang ulit ko ring ibabaw ng kasong yan. At hintayin mo ang pagbagsak ng mga de la Vega. Dahil ipapataw ko sa buong pamilya nyo ang kaparusahan, lalong-lalo na sa pagiging kriminal ni Gob. Naningkit ang mga mata ni Susan sa kanyang narinig at napalingon sa paligid. Maraming tao ang nakarinig sa mga sinabi ni Cassandra na ngayon ay nakatingin sa kanya at nakikiusyoso. Matagal nang ibinaw nila ang ebidensya ng insidenteng iyon. Paanong malalaman ni Cassandra ang patungkol dito? Yung asawa mong kriminal ay sasadla ko sa kulungan, Susan de la Vega. Yes, totoo ang lahat ng sinabi ko. Ang butihing gobernador ng San Gabriel ay isang kriminal. Pinatay niya ang tatay ko.
Namutla si Susan na nakatitig kay Cassandra at pinagpawisan ng malamig. Ang kapal ng mukha mong pagbintangan ng asawa ko. Wala kang hiya. Matapos kitang paaralin ay ganito ang gagawin mo sa amin? Nagagalit ka lang dahil di ka nagtagumpay na akitin ng anak ko. Mag-ina talaga kayo. Manang-mana ka sa nanay mong malandi. Bulyaw ni Susan de la Vega. Ngunit dumapos sa pisngi niya ang mga kamay ng nanay Carmela niya. Sumusobra ka na. Kung ako lang ang iinsultuhin mo, okay lang. Pero hindi ako papayag. Nalalapastanganin mo ang anak ko. Hinila pa ng nanay Carmela niya ang buhok ni Ma'am Susan. Kailanman ay hindi ko nalandi ang asawa mo. Baka nakakalimutan mo kung ano ang ginawa niya sa akin noon. Nailibing lang ang kasong panggagahasa niya sa akin dahil binayaran niya ng malaking pera ang mga magulang ko. Pero kung kami lang ni Nelson ang masusunod, ipapakulong namin ang asawa mong manyakis. Lalong umugong ang bulong-bulungan sa paligid, kaya hindi nakatiis si Susan at pulang-pula ang mukha at galit na iniwan sila. Hoy, tandaan nyo, wala pa akong ginusto na hindi ko nakuha, kaya papaalisin ko kayo sa baryo ng Boulevard dahil pag-aari ko ang lupaing iyon. Sigaw nito, sabay alis sa harapan nila na nakatas noo at inirapan ng mga taong naroon na nakikiusyoso sa kanila. Congratulations, Andeng, nakangiting wika ni Adrian. Nakauwi na sila sa baryo ng Boulevard. Kasalukuyan silang nasa loob ng kusina at naghugas ng pinggan dahil naganda ang nanay niya ng pansit para sa selebrasyon sa pagtatapos ni Cassandra. Salamat, Adrian, ha. Ikaw rin, congrats. Malapit na ang Napolcom. And good luck. May regalo ako sa'yo. Pinunasan nito ang basang kamay. Ganoon rin yung mga kamay niya na ngayon ay hawak ng kaibigan niyang si Adrian para punasan. Nag-abala ka pa? Presensya mo lang naman ay sapat na sa akin, Adrian. Kinuha nito ang isang brown na envelope na nasa likuran nito at nakalakip sa suot ng pantalon. Napangiti na lamang si Cassandra na binuksan niyon at natigilan ang dalaga na napatitig kay Adrian. Ang laman ng kulay brown na envelope ay psychiatric diagnosis ni Kapitan Antonio na nagpapatunay na hindi ito olyanin. Binasura sa korte noon ang isinampang kaso na murder laban kay Governor de la Vega dahil ipinalabas ng mga abogado ng mga de la Vega na may Alzheimer's disease si Kapitan. Kasunod doon ay ang ballistic report na nagpapatunay na pag-aari ni Governor de la Vega ang baril na tumapos sa buhay ng ama niyang si Nelson na matagal nang itinagong ebidensya ng Chief of Police ng San Gabriel na kaibigan nitong si Nelson Guevara. Where did you get this? Pabulong na anas ni Cassandra na malamlam ang mga matang nakatitig kay Adrian. Inasikaso ko na yan at ang kaso ng tatay mo ang unang assignment na hawakan ko. Ibinigay na sa akin ni Chip ang kaso ni Tatay Nelson, pati ang ballistic report niya ito. Sa ngayon, ang pag-aaralan ko na lamang ang gagawin niyang alibay para makalusot lamang sa kasong isasampa natin sa kanya. Murder and arson. Dahil siya mismo ang nagpasunog sa Boulevard noong nakaraang sunog rito. Napaluhan na lamang si Cassandra na niyakap ang kaibigang si Adrian. Adrian, salamat ha. Wala yon, Cassandra. Gagawin ko ang lahat para makamit natin ang hustisya sa pagkamatay ng Tatay Nelson mo. Hindi lang ikaw ang kinuwanan niya ng ama sa araw na pinatay ni Gov si Itay, kung hindi pati lahat ng kabataang nandito sa Boulevard na tinulungan ni Itay na makapag-aral at kasama na ako roon, Andeng. Malungkot na wika ni Nelson dahil ninong nito ang tatay ni Cassandra. Si Mang Nelson rin ang nag-uudyo kay Adrian na mag-aral ng mabuti para sa magandang kinabukasan nito. Dumating ang araw ng pagdinig ng kaso ni Governor de la Vega at dahil sa malakas na ebidensya na inilabas ni Adrian, ay nahatulan ito ng habang buhay na pagkakakulong. Idinagdag din ni Aling Carmela ang kasong panggagahasa sa kanya nang ilang taong lumipas kung kaya patong-patong ang kasong tinanggap ni Governor de la Vega. Sandali lang, Cass. Pigil sa kanya ni Dave na hinablot ang braso niya. Cass, huwag mong gawin sa amin to dahil lang sa galit mo sa akin. Cass, naging mabuti naman kami ni Daddy sa'yo, hindi ba? Kaya please lang, palabasin mo na si Dad. Walang kasalanan si Dad sa'yo. Nagmamakaawang wika ni Dave kay Cassandra nang akmang lalabas na ang alaga sa trial room. Mapaklang natawa si Cassandra
sa mga sinabi ni Dave sa kanya. Akala mo, it's all about of you? Kailan ka ba magigising sa katotohanan na kriminal ang tatay mo at hindi na kita mahal, Dave? Matagal nang namatay ang pag-ibig ko para sa'yo the moment nang nakita ko ang totoong kulay mo. Minahal kita, Cass, but that moment, I realized na pera lang ang habol mo sa akin. Nagising ako sa pagmamahal ko sa'yo. Kaya lang, sobra na itong ginagawa mo sa pamilya namin. Dave, wake up. Kaya kong iangat ang sarili ko kahit walang tulong galing sa inyo. Hindi ko kailangan ng pera nyo dahil hindi ako mukhang pera at hindi ako tulad ng nanay mo na handang gawin ng lahat para lamang magkapera. Mag-asawa ng mayaman para magkapera. Ang isyong ito ay hindi patungkol sa ating failed relationship kung hindi nang dahil sa kasamaan ng ama mo. Bulyaw niya sa binata. So you're telling me na hindi mo na ako mahal, ha? Hindi ka naghahabol sa akin nung ipinagpalit kita kay Tiara. But I clearly remember kung paano mong sinabunutan si Tiara. And now itatanggi mo na hinahabol mo ko? Nakangising wika ni Dave na halata ang pang-insulto kay Cassandra. Saktong dumating si Adrian matapos pirmahan ng mga papeles na pinapapirmahan ng abogado. Hindi siya maghahabol sa'yo dahil hindi ang kagaya mo ang deserving sa puso ni Cassandra. Napatitig si Cassandra sa gwapong mukha ng kaibigan niya. Kumabog ang puso niya nang makita ang maliwanag na mukha ni Adrian. She feels enchanted as her heart skip a beat na nakatitig sa gwapong mukha ni Adrian na nagliligaw sa paningin niya na tila karakter ng fairy tale na makisig na naglalakad palapit sa kanya. Napapansin niya nitong mga huling araw, nag-iiba ang kabog ng puso niya sa tuwing nakikita niya si Adrian. Natutularo pa siya minsan at kakaiba ang pakiramdam niya sa tuwing nagkakadikit sila ng kaibigan niyang si Adrian. At sino ha? Ikaw? Ikaw na isang tagapulot ng lata, bakal at basura? Ikaw na amoy basura ang deserving kay Cassandra, ganun ba? Nakangising wika ni Dave na hinarap si Adrian. Han, nangangamoy bulok ba ako? Amoyin mo nga ako. Napangiti si Cassandra sa kalokohan ni Adrian. Nainilapit sa kanya ang leg nito. Napasingap si Cassandra na napatitig sa gwapong pisngi ng kaibigan na ngayon ay sobrang lapit na sa mukha ni Cassandra. Tara na, nangangamoy bulok na nga rito eh. Pero sobrang pango mo. Kaya Han, I think hindi ikaw yung amoy bulok. Kaya let's go. Nasusuka na ako rito, honey. Kumapit si Cassandra sa matitipunong braso ni Adrian at iniwan si Dave na nakatulala. The looks on Cassandra's eyes na nakatitig kay Adrian na ikinasakit ng puso niya. Kahit kailan ay hindi napatitig sa kanya ng ganoon si Cassandra. Mga titig na puno ng paghanga at pananabik. Palagi niyang hinahalikan si Cassandra noon at niyayakap lalo na kung silang dalawa lamang ang nasa bahay. But Cassandra has always had the hard walls against him and she never opened herself to him in any way, unlike kay Adrian na okay lang nitong kumapit at yumakap sa binata. Kaya nga dati ay lagi niyang pinagsasalosan sa Adrian. Cassandra never gave to him like she did with Adrian in public, maliban na lamang sa pasimple-simpleng paghawak niya sa mga kamay nito. But Cassandra has always been reserved her self-publicity na hindi niya lang naiisip dati. But now, with Adrian, wala itong pakialam na kumakapit sa braso ni Adrian. And he even have that looks on her eyes upon seeing Adrian coming na wala itong pakialam kahit nasa harapan pa siya. That reality struck him hard kahit wala na sila ni Cassandra, but it hurt him badly. Para bang gusto niya nang magwala sa sobrang sakit. Yes, nasasaktan siyang nakikita si Cassandra, lalo na ngayon at parang wala talagang kawala ang daddy niya sa hatol ng judge na panghabang buhay na pagkakakulong rito. Maingat na sumakay si Cassandra sa front seat ng patrol car na dala nitong si Adrian. Inalalayan siya ng kaibigan kahit kaya niya naman, sabay suot sa kanya ng seatbelt. Muling kumabog ang puso niya nang magkalapit ang mukha niya sa mukha ni Adrian. Sandaling naghinang ang kanilang mga mata. Hinawakan ni Adrian ang maliit na pisngi ng dalaga at matiim na nakatitig sa kanya. Andeng, bulong nito sa dalaga. Bakit?
Sagot naman ng dalaga sa pagitan ng pagkabog ng kanyang puso dahil sa pagtatakbuhan ng mga kakaibang nilalang sa dibdib ni Cassandra ngayong sobrang lapit na ni Adrian sa kanya. "You're so beautiful." Paus na wika ni Adrian kay Cassandra, sabay singit ng ilang hibla ng buhok niyang nililipad ng hangin. Pakiramdam ni Cassandra ay namumula ang pisngi niya sa simpleng papuri na iyon ni Adrian sa kanya. Alam ko, hindi alam ni Cassandra kung saan siya kumugot ng lakas ng loob, but she smiled beautifully sa harap nitong si Adrian, kahit dinadaga na ang puso niya sa sobrang lapit ni Adrian sa kanya. Napangiti na lamang si Adrian na pinagmasdan ng babaeng nasa harapan niya. She is really beautiful and amazing. Hindi na yata niya kayang pigilan ang nararamdaman niya para sa kanyang kaibigan. Kit napapikit na lamang si Adrian na nakangiti habang pinagdidikit ang mga ilong nilang dalawa. Ngunit nagulat na lamang si Adrian nang bigla itong gumalaw. Itinaas ang pisngi para abutin ang mga labi niya. Bahagya naman kasi siyang matangkad kaysa kay Cassandra. Kit kumapit pa ito sa batok niya para lamang maabot siya ng labi nito. Napasingap na lamang si Adrian nang maglapat ang mga labi nila ni Cassandra. Sandali siyang nabigla ngunit napapikit na lamang si Adrian habang hinapit ng matitipunong braso niya ang katawan nitong si Cassandra palapit sa kanyang katawan. Lalo siyang nawala sa kanyang sarili nang maramdaman ang bahagyang paggalaw ng malalambot na labi ni Cassandra. Cassandra was lost in a moment dahil sa ginawa nito. Pero nang maramdaman niya ang paghapit ni Adrian sa katawan niya, ay nawala ang sandaling pag-aalinlangan niya nang igalaw ang mga labi sa ibabaw ng mga labi ni Adrian. "Adrian," sandaling nakatitig lamang ang binata sa dalaga bago nito sambitin ang pangalan niya. "Cassandra." It's the first time na narinig niyang sambitin ni Adrian ang pangalan niya, and it feels like music sa kanyang pandinig. They just smiled at each other nang muling siniil ng matamis na halik ni Adrian si Cassandra sa kanyang mga labi. Yun ang tagpong naabutan ni Dave sa garahe ng trial house. At ito naman ay ikinabigla ni Dave. Nangingitkit ang kalooban nitong pinukpok ang busina ng sasakyan to stop these two from kissing each other. But Adrian shook his broad shoulder at umakyat sa driver's seat ng patrol car. Isinara ang pinto at muling nakangiting pinagmasdan ng magandang mukha ni Cassandra na ngayon ay nakakapit sa batok niya nang makapasok na siya sa loob ng sasakyan. They just look at each other and sweetly smiled with each other as Adrian holds her hand and kiss her hand softly. Muli sa pagtaas ng tingin ni Adrian ay nagtama ang kanilang mga mata. "What are we doing just right now?" Kinakabahang wika ni Cassandra sa kaibigan na ngayon ay malamlam ang mga matang nakatitig sa mga mata niya. "I don't know about what you did, but I'm just doing what I really need to do. Just right now, upon looking your beauty, Cass, I really wanted to kiss you." Honest na wika ni Adrian na ngayon ay hawak pa rin ang mga kamay ni Cassandra. Napakagat-labi na lamang si Cassandra na nakatitig sa gwapong mukha ng kaibigan niya, but she smiled seeing him and herself in the future na magkahawak kamay na naglalakad sa baryo ng Boulevard. She was seeing her future with this man na kilalang kilala ng puso niya. "Ngayon mo lang ba ako gustong halikan? Just right now ha, Adrian?" Seryosong saad ni Cassandra, but her voice is like a thunder of temptation na umaakit sa puso ni Adrian ng paulit-ulit. Kaya muling kinabig ni Adrian ang dalaga at mahigpit itong niyakap at muling nagkalapit ang mga pisngi nila. "Noon pa, dati pa, Cass, I always wanted to kiss you and hold you like this. I wanted to be with you forever, like this. Pero naduwag ako dati, but I wouldn't be a coward anymore," Adrian said huskily and teary eyes. But Cassandra wiped the tears away. "Nang dahil sa kaduwagan yan, I lost my traces, I lost my ways, but I'm getting back into my right path, Adrian. My rightful path, into your arms. Dati pa, Adrian, but I once was lost dahil nalilito ang puso kong akala ko ay umiibig na until I get back into my right tracks," bulong ni Cassandra sa binata na may luha sa mga mata. Sabay siil ng halik kay Adrian.
na tinugunan naman ng binata ng buong pananabik at pagmamahal. I love you, Andeng. Napangiti si Cassandra sabay nguso kay Adrian at irap. Cassandra. Putol ni Cassandra sa sinabi ng binata. Cassandra ang pangalan ko, hindi Andeng. Kainis ka talaga. Hampas niya sa binata, ngunit muling siniil ni Adrian ng halik ang mga labi ni Cassandra at nakangiting pinsil ang matangos na ilong ng dalaga. I love you so much. Pinakamagandang babae sa buhay ko. I love you, Andeng. Napanguwi si Cassandra. Ang pangit talaga ng pangalang Andeng, pero napangiti na lamang siya sa sinabi nito na siya ang pinakamagandang babae sa buhay ni Adrian. Naging masaya ang buhay ni Cassandra sa mga lumipas na araw kasama si Adrian. Habang dinidinig pa ng korte ang patungkol sa baryo ng Boulevard, na laging pinapadalhan ng demolition team ng mga De La Vega, lalo na at si Dave na ang namamahala sa kumpanya ng kanyang mga magulang. Ngunit laging naroon ang team ng mga pulis na hawak ni Adrian para ipagtanggol ang mga taga-Boulevard. Sa lungsod ng San Gabriel ay binuksan ni Cassandra ang isang maliit na kapihan malapit sa istasyon ng pulis. Hindi siya pumasok sa mga bangko o kaya sa establishments dahil palaging hinaharang si Cassandra ng mga kapangyarihang De La Vega para hindi makapasok sa kahit saang kumpanya ng San Gabriel. Kaya naisipan na lamang ng dalaga na magtayo ng maliit na kapihan at pati na rin putuhan malapit sa istasyon ng mga pulis. Ang mga pangunahing nagkakapet kumakain ng puto sa maliit niyang kapihan ay ang mga pulis na kasamahan ni Adrian. Isang araw, magkasamang tinungo ni Cassandra at Carmela ang bahay ni ipinamana ng ina ni Carmela sa kanya na nasa pusod ng San Gabriel. Nay, anong ginagawa natin dito? Nagtatakang wika ni Cassandra na nasa lumang bahay sila ng San Gabriel. Pamana sa akin ng nanay ang bahay na ito, anak, at matagal na akong hindi nakakabalik rito dahil natatakot ako sa lugar na ito dahil dito ako binaboy ni Governor. Dito rin ako nag-agaw buhay noon nang iniligtas ako ng tatay Nelson mo, kaya hindi na ako bumalik rito. Bahala kong ibenta na lamang itong bahay para may pera kang magagamit para sa binabalak mong negosyo na itatayo, para pandagdag mo na rin ang puhunan na kapihan. Saka kami na lamang muna ni Alan ang serbidor mo at tagahugas ng pinggan at pati na rin ang mga baso para iwas gastos. Nakangiting wika ng ina habang pumapasok sila sa lumang bahay na puno na ng alikabok na ang ibig sabihin ay matagal na nga talaga itong hindi nagagamit. Napakatagal ng panahon na walang nagagawing tao roon. Napadako naman ang tingin ni Cassandra sa isang lumang piano na nasa gitna ng salas na talagang nakakuha ng atensyon kay Cassandra. Isang lumang piano o mas tamang sabihing antik ito. Nay, maaari bang wag nating ibenta itong piano? Sayang kasi, ang ganda pa naman. Pinagpag niya ang makakapal na alikabok na nasa katawan ng piano at inilabas nito ang matingkad na kulay na mas lalong ikinaganda nito sa paningin ni Cassandra. Sige anak. Mula nga noon ay naging maayos na ang buhay ni Cassandra. Nahatulan na rin na guilty ang mga De La Vega sa kanilang ginawang kasamaan. Habang buhay nang makukulong si Gob at napatunayan rin sa korte na pagmamay-ari pa ng lolo ni Cassandra ang buong Boulevard na kinatatayuan ng mga bahay ng mga mahirap. Mula noon ay naging masaya na ang buong Boulevard. Wala nang nanggugulo sa kanila sapagkat wala nang kapangyarihan pa sa kanila ang mga De La Vega. Di kalaunan ay nalaman nila na ang mga kumpanya nito ay unti-unti nang nagsisibagsakan. Sa kabilang banda naman, patuloy ang pag-angat sa buhay ni Cassandra at pati na rin ang kanyang buong pamilya. Kasama ang kanyang pinakamamahal na walang iba kung hindi si Adrian.